I mean, you know how people would say, pag may plano ka, don't tell anyone. At saka yung gulatin mo sila. Eto na nga po yun. LPT na po ako. Nagulat ka? Yeah. Congrats! Pag-usapan natin yan in this new Trying Hard podcast episode. Alright, welcome to a new special year-end episode. Tama ba? Year-end episode na ba to? Grabe, ang bilis. Hindi pa naman. One of the last few Okay, one of the last few episodes for 2023. Yes. At i-welcome na natin soon ang 2024. But before that, ano bang meron ngayon? Ano nga ba? Ano nangyari? Boss Bakit Z. from 2 episodes per week nawala? November 27 yung last upload. Ito pala Pero yung before yung explanation. ito yung ating public apology. Pero bago yan, may babasahin muna. Sige. Hindi to Ask Laika segment, ha? To Coach Laika, your podcast gives me comfort. I remember crying while listening to your podcast about the things that you learned from your lola. Because when you uploaded that, it was a month after the first death anniversary of my lola. I don't know why, but when I listen to your podcast, it makes me feel validated and it makes me feel that I can do difficult and amazing things. Thank you for giving me comfort and knowledge. I hope when you feel tired of doing content, magpahinga ka lang, tapos bumalik ka ulit, please. Because there are people like me that you inspire and motivate without realizing it. Thank you. Hope I could meet you soon and listen to you live. Send siya ng isa sa ating mga tryhards. Kasi baka naman sabihin nila, hindi naman natin binabasa yung mga messages. So, ayan na po ang patunay na binasa ko ang message ninyo para kay Coach Laika. Salamat. Hindi pinangalanan, no? Pero thank you for that really heartfelt na message. Alright, so I'll take that as an opportunity rin to thank you. So, sino nagpadala ng message and everyone listening sa Trying Hard podcast. So, 2023 was roller coaster. More about that later. But, tinan muna natin kasi lumabas na yung status natin. No? So, ayaw naman natin mag-claim tapos wala tayong numbers or wala tayong proof. So, balikan ko lang. Nandito na yung ating Spotify Wrapped. Don't. Spotify Wrapped pero hindi doon sa personal account but doon sa ating podcast. So, let's go. Let's check it out. Here. Ayan. So, sabi dito in 2023, people were really feeling what you do. What does that mean? Ayan. Sana kaya nung kuko ko no? Kasi ang hirap ng mahaba yung kuko. Ayan. Speaking of top, your top episode was, anong hula nyo? Episode 80, is it selfish to set boundaries? Parang naisip ko na ito magta-top. Kasi talaga? Yeah, kasi ito magandang opener for conversations tong episode na ito. But, ayun, I still, after a year, well, roughly a year, hold all of the things I said there to be true. It's very important to set boundaries. And, yun. But trust that whatever I talk about, no matter how difficult, it really comes from experience. And even if it's hard to set boundaries, even if it's challenging, even if it's going to make you cry sometimes, it's not selfish. It's really a choice you have to make for yourself and for the person who needs to learn how to behave, right? Or treat other people right. Nandun lang ako sa point na parang okay rin pala nag-set ako ng boundaries sa tao na to if it makes them treat someone else better. Yes. Like siguro after me, mabait na siya sa iba. Naisip niya na bago ako magbiro, masakit ba to? Like if naging learning experience yun sa kanya, okay na rin sa akin. And sana sa mga tryhards din. Yes. Kaya kung nag-set kayo ng boundaries this year, congratulations sa inyo. And sana next year pa rin. Yeah. At apparently, maraming may gusto kasi 338% more than your average episode now. So apparently, you like that conversation. Ito talagang tryhards gustong-gustong nasasaktan. Oo. So, for the new ones naman, ang stats natin, okay, 82% of your listeners discovered you in 2023. Kaya siguro kapag nagre-reference tayo ng earlier episodes, yung iba hindi nila alam. Kaya pala, kunwari nagla-live, ang dami nung, wait lang po, hindi ko po naintindihan, babalikan ko pa po. Oo, kasi hindi pa nila alam. And yung overcoming overthinking daw episode brought them in.
So, hello sa mga na-introduce sa podcast through that episode, yung Overcoming Overthinking. Kaya Kamusta medyo na? nagugulat ka pa sa yung 'pag may Mm. lumapit sa'yo na, podcast listener po ako. Tapos Oo. nagugulat sila na may educational content si Laika. So, medyo Natutuwa ako, nagugulat ako nagugulat talaga dun. kami na, Oo. Wait lang. Kasi dati, parang they know me na I create educational content. Tas, may podcast ka rin. Pero ngayon, di ba, meron ay, kayo po kayo sa Trying Hard. Tas, ay, meron ka rin palang TikTok. Ay, meron ka rin palang YouTube. Papanoorin ko nga rin. Dati Kasi hindi nila, baliktad. dati baliktad. So, meron na ring mga ganun. Ayan. Tas, sa global stats naman, we were streamed in 66 countries. Philippines ang top country, expected naman yan. Pero dun sa mga ate, kuya, mommy and daddy, may mga mommy listeners tayo na nasa ibang bansa. May mga young professionals. Pero may mga young professionals talaga. Pero I mean, yung mga mommy, nagugulat din ako na parang, kasi some of them, they would even message me na parang, anak, they would even call me anak. Anak, yung sinabi mo sa ganyan-ganyan, naintindihan nila. So, lalo na yung setting boundaries. Para sa mga OFW po natin dyan, importante po talaga yun. So, yun. Hello po sa inyong lahat. Salamat po sa pakikinig. Pero yung sa favorite na anak, nagre-react din. Joke, iba palang market yun. Hayaan na natin. So, number 1 ang Philippines, number 2 ang India, UAE. So, again, hello po sa mga Pilipino sa UAE, Singapore, and then Japan. Ayan. Kaya Taglish talaga yung podcast natin. It's really to speak to the heart. Your listeners have good taste. Of course. Of course. Ayan. So, ang ating top genre ay society and culture, education, and comedy. So, marami pala mahilig sa comedy sa inyo. Ako po. Hello po sa inyo. Magsa-stand up na po si Coach. Dream niya yan. One of these days. Total, niloloko naman ako ni Baos. Gusto ko talaga rin kasi I consume stand-up talaga na comedy. For retirement. Yan. Thank you for sharing pala. 39% ng shares daw natin ay direct link. 29% sa Facebook. 28% sa Instagram at 3% other. Medyo expected natin ito dahil alam ko po na yung iba sa inyo ay nagli-listening party. May mga nagkwento na sa akin na mga mag-jowa nagli-listening party dyan. Mga magbabarkada. Shout out kay Chris at kay Bobby niya. Sa mga magbabarkada na, napakinggan mo na yung bagong episode tapos ichichika ninyo or hihimayin ninyo. Minsan, kunwari nasa mall kami, biglang may lalapit na group of students, tapos yun lang, parang nakikinig po kami sa podcast nyo, tapos hindi alam ni Laika kung anong mararamdaman. Ako rin, hindi ko rin alam yung mararamdaman. Actually, mas iba. Kahit nung nasa Philippine HR Assembly ako, may mga lumalapit na, ay, nakikinig ako sa podcast. Akala mo yung get hired. Ay, hindi, Trying Hard. Iba yung pakiramdam. Tapos mag-aakap na lang kami. Tapos quiet na lang kami. Tapos may understanding na. Kasi, sa akin sa belief ko, like, Team Laika is different. And Team Laika is kasi for everyone. Pero when people tell me na sa Try Hard nila ako nakilala or Trying Hard yung kinokonsume nila, mas malalim yung relationship kasi this is where we share pain, where we share our struggles. And where you hear then like the messy parts of who I am. And tanggap nyo pa rin apparently kasi nakikinig pa rin kayo. So, salamat sa inyong lahat. Oo, meron ngang, hindi ko alam kung matutuwa yung Team Laika. Pero merong Try Hard na nagsabi na, sino ba yung mga Team Laika? Sabi ko, tayong lahat, Team Laika tayo. Sinabi, hindi, Try Hard ako. So, hindi raw sila Team Laika. Try Hard sila. So, Coach, ibang bahala ka branding. na dyan. Ibang branding daw yun. Pero I'm happy kasi nga again, it's one thing to be necessary. Kasi yun yung lagi ko sinasabi, di ba? Kahit ayaw ko ng mga tao dahil kailangan nila mag-aral, some of them tolerate me. Pero sa Try Hard, it's a choice. Like, you choose to be here. Kaya iba yung lalim nun. Yes. Sa akin. So, maraming salamat sa inyo. Sa pagpa-participate din pala sa ating mga Q&A and polls. Like, thank you sa mga insight ninyo. A lot of them are really valuable. So, tuwa naman ako na nagre-respond kayo doon. So, maraming salamat. Tapos, about sa video, kasi tinry mo na ang vidcast. In 2023, you made 18 video episodes. At dito ka matutuwa. Joke lang, hindi ka matutuwa. They were in the top 5% of most viewed. Wow. Top 5%. Aba. Gusto ka talaga nilang pinapanood. Alam niyo, pinagtalunan pa namin yan. Sabi ko, talaga bang gagawa ko ng video episode? Pero apparently, since a lot of you like it, sige, tuloy lang natin. So, top 5% most viewed. Not bad, ha? Kasi I've talked to other podcast creators then they're telling me na they actually don't think it's worthwhile. Kasi not a lot of people watch the video form. Pero apparently, okay sa atin. So, tuloy lang natin. You hit the charts in one country and
peaked at number 7. So, naka-top 7 pala tayo. Mm-mm. Okay. And Wow. you charted for a total of 43 weeks. That puts you in the top 1% of charted podcasters. Uy, lakas na. In fairness, top Grabe, 1% top tayo. 1%. Congratulations, team, ha. Try hards. It's really because of you. Salamat sa karangalan. Yes. Salamat for spending time with me. Yeah, nag-grow tayo ng 118% listeners, plus 81% streams, plus 63% followers, Daming numbers. plus 44 minutes created. So yeah, I had more podcast episodes this year than I did last year. Next year palalo. Yan. So, hello sa inyong lahat. We are a top 10 podcast for 46,985 fans. Grabe. Baby mo lang siya nung Oo nga eh. 2021? Yeah, experiment 2020. experiment of sorts siya. So, we'll end it there. Maraming salamat sa inyong lahat again for making us part of your parang habit. Thank you for listening, for spending your time. Sa akin, malaking bagay yun. Kaya nga, minsan, kung meron mang mga episodes that don't make the cut, ang reason dun is I really don't want to waste your time. So, yun. Maraming salamat sa pakikinig. At kung meron man po kami meron man po kami mga gaps sa hindi paggawa ng episode, please trust na it's for a good reason. Makakaasa naman kayo na when it comes to content creation, not just here, but, kahit across platforms, across yung different types of content we produce. Even if nagpo-pause tayo every now and then, I'll do my best to always come back stronger for you. So, yun. Sabi ko nga, di ba, nung beginning ng year, please just trust us that we're cooking something up and it will be worth all of our whiles. And ikukwento namin sa inyo lahat ng mga nangyayari. So, baka ito na nga yung pagkakataon na yun. Yes, mag-explain ka na. Okay. Kasi may mga nagme-message na, Coach, asa na yung podcast? Wala nang bagong episode. Pasensya na po. So, yes, bumawi ako sa inyo this year, or itong past, sabihin natin, 4 or 5 months of this year. Na di ba, I was posting 2 episodes per week on average. Pero, bigla tayong nahinto nung end ng November. And ang malaking reason dyan is yung mga real-life events na nangyari. So, hindi ko, kung i-check natin yung calendar namin, ng team, medyo siya, ibang level siya ng trabaho at saka ng mga kaganapan. But really, it's because of the biggest thing I tried, sabihin na natin. Itong past 2 years, I would say 2 years kasi it started last year. At yun yung dahilan kung bakit nag-MIA po kami. Ikaw lang. Saglit. So, siya yung bumibili ng planner, taon-taon kasi New Year, New You. Oo. Pero hindi niya naman sinusulatan. Kasi daw pangit yung sulat niya, sayang yung papel. Tapos minsan, January, okay pa, sinusulatan niya, ginagamit niya. February, okay pa. Tapos susunod niyang bubuksan, September na. Ganun ka rin ba? Ako rin kasi, kaya nga gumawa ko ng sarili kong planner. Ito ang planner na para sa mga try-hard, kagaya ko. At dahil hindi nakakahiya maging trying hard, mas nakakahiya to not try at all, nilagay na natin sa cover mismo. This planner is undated, kaya pwede mo simulan gamitin kahit kailan. At kung makakalimutan gamitin pwede mong gamitin ulit. Walang masasayang na papel. But I should warn you, this planner is not for everyone. Parang yung podcast natin. Others may look at it and say it's too much or it's too messy. Pero I made these choices para hindi kayo mahiyang gamitin. This is the kind of planner you can use and abuse. Aside from the monthly spread, weekly spread, at yung task list, meron din siyang mga activity sheets that you can use sa inyong journey sa personal development. At kung ready ka na bumili para sa'yo o para panregalo, you can go to bit.ly/tryinghardplanner. And for the first 100 orders hanggang November 30, I will also include a dedication kung gusto nyo lang naman. You just let us know dun sa notes kung kaninong pangalan ang isusulat. Now, I always tell you to dream big, work hard, and start now. This planner right here is actually one of my big dreams, so thank you all for making it come true. So, yan. Saan ka ba nasisimulan ng kwento? So, anong nangyari nga? Di ba, November 27, last upload. Tapos, a week after, or yung week na yun, sobrang dami na talagang ganap ni Coach. So, nagbagyo siya, tapos sunod-sunod yung engagement, yung Baguio work trip din yun. Tapos, may inaabangan talaga kami ng first week ng December. Yes.
So, kahit na I was still showing up, like, thank you sa lahat naman nag-invite sa schools nila, sa events nila na nakapag-talk ako. Those were really, ano ba, calculated distractions ng team nila Zandy sa akin kasi we were really waiting for something big, which is yung results ng licensure exam for teachers. Yeah, so just in case hindi nyo pa nabalitaan, I took the exam, the board exam, no September September this year. 26. Yeah, September 26 this year. And ang results were due from December 4. Tama ba? November Oh, well, 24 November 24 roughly. to Tapos, December 7. iba-iba yung chismis eh. Pero basically, ang end na time ay December 7. So from isipin nyo late November to the first days of December, every day kaming nag-check or every day kaming nag-aabang kung lalabas na ba yung results. And the reason ba't lagi kami nag-aabang kasi nga it'll throw a wrench sa ating plano kung ano man ang mangyayari. Whether it works out or not, it will be a huge deal for Team Laika, for all of us. Kasi it will parang help, parang mark at a new chapter, sabihin na natin, sa ating content creation journey and sa personal journey as well. So, abang na abang kami, guys. Kaya ngarag kami. Umabot na sa point na nagtatantrums na ako, ganun. Although, hindi naman siya alam ng Walang may alam, buong actually. team. Wala talaga masyado. As in, bilang dito sa kamay ko, kung ilan lang yung mga nakakaalam na tao. Super close friends kay coach, tapos yung mga kailangan lang makaalam. Oo. Or yung mga friends na may napansin na may kakaiba, ganun, tapos nagtanong, at dahil hindi ako magaling magsinungaling, sinabi ko sa kanila. Tsaka parang nawawala ka, girl. Oo. Kasi ano po eh. Yes. Ayun. Yung explanation. So, congratulations. Thank you. Laika Maravilla. Maraming RPM, LPT. Well, sabi nga nung iba, lagay ko na daw sa description. Pero hindi ko pa nilalagay kasi wala pang oath-taking, guys. Oo. Tapos may challenge pa kami sa oath-taking. Pero hindi ko muna i-share. Next time na yon. But anyway. yeah, that's actually the reason why, if you notice dun sa ibang content that I put up, yung educational content, medyo bumagal ng very light noong 2022 to early 2023. Why? Kasi I was actually in school. So, nag-aaral po ako. Yes. Nag-aaral ako. Nakatulong na, medyo kapitbahay lang namin ng UP Diliman. So, kahit papaano nung nag-face-to-face classes, hindi naman siya ganun kalaking struggle yung biyahe papunta. Although, dahil wala kaming kasama sa bahay, it was us and the dogs na hindi maiwan. So, ang nangyayari every time may face-to-face class ako, Zandy would drive me there, and then siya at saka yung dogs would wait in the car. She would be working sa car. Thank you again sa lahat ng sakripisyo, Madam Z. Para kasama siya nung dogs dun sa car. Maghintay sila dun hanggang matapos yung class ko. Enjoy naman kami. Oo. Sanay kaming tumulala. Nag-enjoy din yung dogs, actually. Pag narinig nila yung UP, as Ay, in, naku, alam na nila. agitated na si Hailey. Gustong-gusto niya nang pumunta. So, yun. Kami po yung expander. Not sponsored. Not sponsored. Na nakapark sa tapat ng College of Education for some time nitong May past mga month. expander naman sa UP Diliman. Pero huwag niyo po katokin yung mga expander bigla. Kasi may kumatok po doon sa expander namin. Nakala niya nanay niya daw kami. I'm sorry. I was wrong. Sabi niya. Anyway, so, di ba nakwento mo naman sa mga tryhards yung naging journey mo sa UP? Nakwento mo ba? Or Well, yeah. ano lang? Nakwento ko, kaya lang iba kayong mga Short bago hindi stories. nyo alam. So let me just do the quick version of that. So ako po ay UP dropout. Not once, but twice. So once, nung bachelor's degree ko, so pumasok ako sa UP Diliman bilang BAPA major. So Bachelor of Arts in Public Administration. So tumagal ako ng isa't kalahating taon, 3 sems doon. Until yun, namaalam ako at nag-drop out na ng husto. Hindi na kinaya. Hindi na kinaya. Pero again, I would like to thank din, like kung nandyan pa sila, ewan ko lang tatandaan pa nila ako, but I'm grateful for the people actually sa public administration kasi I still remember being there sa live and talking to the dean at that time. And the dean being so kind and telling me na, if ayaw mo talaga sa public ad,
okay lang, like puwede kang mag-shift. As in sobrang kind and gracious nila sa'kin kaya lang hindi na talaga kinaya kasi that was yung ano, pinakamatinding point ng depression ko. So, Mm. as a kid. So, yun yung first kong out sa UP. Sabi ko nga sa inyo, twice akong drop out kasi yung second time was College of Law. So, ah, umalis ako hindi nakatapos ako ng psych tapos, bumalik ako sa UP for law school. I took the LAE. Once lang kasi ano lang iniisip ko lang talaga parang ta-try ko. I'll give my yun nga, like ko sinasabi sa inyo, I'll give my dream a fair chance or a fair shake. Kasi, pangarap ko as a kid to be a lawyer and sabi nung yun, sabi ni Jana parang, "Eh, try mo lang ate, try mo lang." Hmm. Although sa isip ko parang malabo yung mangyari kasi ang UP LAE marami talagang bumabagsak sa UP LAE. Yes. May mga kilala Until ko now. o even then na yung bago sila nakapasok naka-multiple tries sila or yung iba nakakapasok hanggang interview ta's naliligwak sa interview Hmm. or yung iba talaga lumilipat na lang sila sa ibang college of law sila nag-aaral sa San Beda, sa nothing hindi to shade ha, sinasabi ko lang na yun yung mga stories from batchmates sa Kisay or yung mga kilala ko sa circle ko when it comes to UP Law. So ano na siya, parang Hail Mary siya in a way, yung parang take ko Mhm. lang 'to pero wala akong expectation na papasa ako kasi sa totoo lang mahirap yung exam at saka yun nga wala akong expectation ta's iniisip ko pa, paano 'pag nalaman nila na drop out ako ng UP baka hindi na nila ako tanggapin. So ang Mhm. iniisip ko nung nag-take ako, hindi ko pa yata 'to nakwento, sabi ko kailangan kong mag-do well sa exam. Kasi 'pag nagkaroon ng 'pag 'di ba medyo bumitin tayo ng konti sa exam, ewan ko hindi ko alam kung exactly ganito yun, pero basically kasi may kinukuha sila na without interview. Mm. Tapos ibig sabihin nun hindi mo kailangang mag-interview, pasok ka na. Meron silang kinukuha na list, parang hindi waitlist, pero may roster sila na for interview. Sabi ko nun, 'pag nakapasok ako without interview, good ako. Pero kung nakapasok ako with interview, yari ako kasi Mm. feeling ko tatanungin sa'kin, "Ba't ka nandito?" Kasi drop out nga ako nung first time around. Mm. So yun, that was in 24 Something. something, 14, 15, So, kasabay 13? nun, Basta nung law school niya, nagko-content creation na siya, nagsa-sideline na siya, yeah. nagsa-start na rin ng Team Laika. Yun, oo. Tas nung first sem ko, yun din yung kasagsagan ng board review ko for Mhm. psych. So, nag-enroll ako sa board, review kasi first batch kami ng psych. Mm. So, may mga difficult choices din ako to do at that time kasi I was sending myself to school sa UP Law. So rumaraket din ako kasi kailangan ko ng panggastos. Na-drain yung savings ko kasi pambili ng readings, ng books, ganyan-ganyan. So it was a really hard time for me then. Pero that is also when I started falling in love with content creation. Mm. So when it came to the choice na alin yung uunahin ko, I had three big parang realms na na parang I had my foot in. Yung law school, psych, board, and content creation. Ang naging priority kong una, psych board, content creation, and then nahuli yung law school. So napabayaan ko rin talaga siya. Tapos doon ko na-realize na mas kailangan. Parang feeling ko ha, mas kailangan yung content creation. So, I quit law school. So, drop out na naman ako sa UP Mm. for the second time. UP College of Law drop out ako. So, when it came time Mhm. to make the decision kung saan mag-aaral for eduk, kasi it was really in my heart naman na, 'di ba? I was Oo. telling you, ano pa 'to, bago pa kami nagkakilala, so 2018, Mm. 2017, sinasabi ko na parang gusto ko mag-eduk para ma-tick na yun sa list kasi I always feel like I could do more if LPT ako Mm. or that, you know how people would sometimes say, parang sino ka para magturo, hindi ka naman Oo, teacher. nakakaloka yung mga yun. Parang ang definition nila ng teacher ay lisensya. Like, gets ko yung importance. Mm. Pero yung mga nangangarap naman na maging teacher or ginagawa nila yung, tawag ko ba dun, legwork? Basta yung ginagawa nila yung Mm. essence ng pagiging teacher, wag naman i-down. Anyway. Yeah, pero ang sa akin kasi although I don't adhere to that. For example, sa akin, I call kunyari Sunday school teachers, I call Mm. them teacher. Mm. Maraming teacher ang tawag. Parang sa akin, I respect them as teachers kasi they're doing the work. Yeah. Pero I understand then the people who would say that. Parang sino ka para magturo? Hindi ka man LPT. Parang ganon. Mm. Sino ka? And again, I still get messages like that ngayon, hanggang ngayon. Or even nung nag-announce kami na LPT na ako, merong mga
hindi ka pala teacher tapos nagtuturo ka, ganun, ganun. Parang I understand na people are still wrapped up dun sa title Mhm. or dun sa yun nga lisensya. Pero kaya nga precisely why I still felt na I had to take the let and Mm. I have to be an LPT para lang alam mo yun, ma-tick natin yung box na yun. Tsaka gusto mo talagang Oo, tsaka mag-LPT, hindi lang siya dahil yeah. sinasabi ng baka kasi sabihin Oh, ng hindi naman, iba, hindi naman. "Ay kaya lang Parang pala siya I really nag-LPT." wanted parang ano na lang din, ma-square away na natin yun. But I also wanted to see kung alin sa ginagawa ko sa real life ang parang may grounding siya sa science of it all. Yeah. Like, may basis ba talaga siya? Although kasi, di ba like I told you na before, yung psychology of education kasi talaga, or yung psychology of learning has been like in my heart since I was studying. Love na love ko talaga yon yung how do you study smart and not just study hard. Mhm. Like I've read studies, I've read books, I've done some of the work there. But I also wanted to have basis din sa kung paano ko pinipresenta yung lessons online. Like, may legitimacy ba 'tong ginagawa ko? Tama ba yung ginagawa ko? Mayro'n ba siyang ugat? May grounding ba siya sa toong theories ng Mm. education? So, I really wanted to study. I wanted to learn. 'Di ba lagi ko naman sinasabi sa inyo kung meron akong unlimited time and resources, Yes. Sa mag-aaral na lang school ako, siya. guys. So, wala na akong magagawin kasi I really love learning. So, Oo. Like 'yun. maraming nagsasabi na, "Bakit bakit ka pa nag-ano, nag-eduk or Actually, bakit mo Yun kailangan?" yung surprising na part. When I started sharing it with some of my friends, iba-iba 'to ha, yung iba professionals, yung iba teachers, Yeah. yung iba talagang college professors din. And then when I tell them na, "Hindi, gusto ko kasi maging LPT." Like, majority ha, Yeah. parang walang Lahat, walang actually lahat. lahat, lahat. Walang nagsabi sa'kin na, "Aba, dapat lang." 'Di ba? Walang gano'n. Actually, what they kept telling me was, "Bakit pa?" Mm. Like, at and sa akin medyo ano rin yun, may relief din sa akin na yung when they tell me. Kasi, again, they're out there in the field, may mga doctorate nga yung iba. Tapos, and then Mm. they would still say na parang, bakit pa? Eh, parang expert ka na sa field mo. Like, in their words ha, hindi naman ako nagsasabi nito. Na Mm. parang, well, they could learn from you, we could learn from you. Parang something like that. Na parang, bakit mo pa kailangan mag-LPT? Pero sa akin, I really wanted to do that. Oo, gano'n talaga si Laika, eh. Tsaka I think malaking part kung bakit niya na nagawa yung nag-yes siya kasi yung sa papers niya sa UP Diliman, ang tagal na naming tinitingnan na Mm. actually may na-try na kaming ibang colleges, Yeah. ganyan. Pero hindi siya nag-work out for some Oo. reason. Di ko alam bakit. Meron nga na nag-enroll na kami tas Oo, na-dissolve yung class. oo. So, hindi Pero ang natuloy. weird nun kasi may mga nagme-message na mga prof doon sa college na yun na, Oo. "Are you this May person?" data Ganyan. privacy It's breach parang, sila. why? Why would you do that? Pero, yun nga. Yan, yan. Anyway, yung sa Anyway, UP naman, I think malaking part kung bakit mo na siya finally nag-yes. mm. Kasi nung sinabi ko na, "Uy, gusto Sabi mo niya, bang try mo sa ituloy?" UP. Oo, Ayoko, try mo sa sabi ko, UP. wag. O, di ba lakas ng loob ko? Ganun Oo. tayo, guys. O, try mo sa UP. Pero ano na to, as in, early ng Last year, year 2022. 2022, 2021. Basta alam ko na yung mga requirements. So, sa mga 2021, sinasabi niya na sa universities. akin. Sabi ko, hard no. Tapos sabi ko, uy, itry mo na kasi baka fully Mm. online naman kahit papaano magawa natin Mm. ng paraan, ganyan, ganyan. Pero yun nga, yung malaking part doon, feeling ko, yung may trying hard community ka, Yeah. na tinry mo na, o sige na, itry natin. Yes, actually, ang susi dun was when she told me, sabi niya, di ba sinasabi mo sa team, Mm. kailangan nila mag-try hard? Try mo lang, sabi niya sa akin. Tapos parang ako, oo nga, no, sinasabi ko nga pala yun. I need to be true to my word as well. Kasi tinatry ko ng maging LPT, pero hindi ko tinry sa UP kasi feeling ko it's beyond me. Tsaka Parang, hindi mo siya tinry sa UP. hindi, Ayaw mo siyang hindi, itry ayoko sa siya UP. i-try sa UP kasi nga, sabi ko parang, Patong-patong na di ba nun. nakadalawang dropout na ako? Sabi ko pag nakapangatlong dropout pa ako, parang hindi ko na kaya. Tsaka una sa lahat, sabi ko sa kanya talaga, papapasukin pa ba ako ng UP? Dalawang beses na akong nag-jump ship. Parang, Mm. di ko alam kung tatanggapin nila ako, nahihiya ako, parang gano'n. Tapos syempre, College of Education yun. So, di ba parang, mamaya dating ako doon, tapos sasabihin nila, how dare you teach, yung mga gano'n. Yung parang meron na akong mga sarili kong Remnants of the fears. past. Oo, the voices in my head. Na parang, wag nga. Tapos parang sabi nga sa akin ni Z, di try mo lang. Kung ayaw nila sa'yo, Hindi, hindi. hindi. Kung okay, di we'll give it our best shot. Parang ganun. So, that was what happened. Basically, kung wala talaga si Z, hindi ako makakapasok ng UP. Kasi siya Yeah, talaga kasi yung, mag-aayos ng papers. siya yung nag-ayos ng papers,
nag-file din for my TOR. Kasi again, ano to ha, hindi kami, kung napapansin niyo nung time na yon, hindi kami nag-let up when it comes to like work. Hindi kasi nila alam yung, di halata, girl. Hindi, ang testament to the fact na we were doing it talagang, kumaga para kaming duck with, or di ba yung duck pag nasa ibabaw siya ng tubig, para relax lang siya. Tapos sa ilalim nagpapaddle siya. Ganun yung sitwasyon namin, pero maraming hindi nakapansin. Kung nagulat Wala kayo, talagang nakapansin. Sa oo. totoo lang. Mm. Kasi, kasama natin yung ibang content creator Oo. Yeah. friends. Tapos parang, ha? Actually, one of the Paano nangyari yun? chika ko na rin na si RC, pharmacist, TikTok, was one of the ones who found out before ko siya in-announce na, na nag-let ako. Kasi magkasama kami sa NCH for a TikTok thing. Tapos nag-hangout kami after. Tapos binulong ko lang sa kanya. Ano kasi ako, nag-aral ako ng eduk. Sabi niya, ay, kailan to? Ang akala niya, mag-aaral pa lang. Tapos, hindi tapos na. Tapos, gulat din siya kasi parang walang nagbago, parang ganun. So, yun ang testament sa kung gaano kagaling yung team ko. And si Z, the entire team, hindi ko na palangalan isa-isa, pero in making sure din na the wheels were going, the machine was turning, even while I was studying. And bigyan ko rin ng konting credit yung sarili ko na di ba, hindi nyo nahalata? O, di ba? Kasi ang promise ko really was, sige, we'll do this, but hindi at the detriment ng team. Na parang, I still needed to create content for them. I still needed to make a lot of the promises that I made. So, yun. Yun yung nangyari. Nag-aral ako ng 2 SEM. So, it's a year, right? Yung first SEM, fully online. So, mas madali pa siya. Kasi, dito lang ako sa studio. So, malaking tulong talaga ng may clock tower. Kasi, akit lang ako para mag-class. Minsan, inaakitan pa ako ng chocolate, not sponsored ni Madam Z. Chucky yun, actually. Chucky pala. Chocolate Hello, drink. Panda. Ganyan. Feeling estudyante talaga ako. So, dito ako nagka-class. Tapos, yung second SEM, half online, half face-to-face. Let me just also say na I'm grateful for like the professors, the teachers that I had sa College of Education. I was scared, but I think ultimately it was really a great fit. Well, the perfect fit for me to study sa UP. Kasi, kami, parang, wala, basta ang galing talaga ng mga professors that, well, na-encounter ko. So, ulahin ko na si Ma'am Liz, si Prof. Liz. And, first day pa lang, kasi nga, di ba, ang worry ko sa UP was, baka ayaw nila sa akin. Or, actually, sino ba kahit ako? saan. Alam mo na, laging ganun yung iniisip bubog ko niya yun. na, baka ayaw nila sa akin, hindi lang siya Oo. sa school, but sa work, sa lahat. Totoo rin. Again, Pero, remnants of the past. but I was scared. Pero, parang first day pa lang. And it wasn't from the me. past. Ano ba yan, girl? It's okay. We understand each other. Yun ang mahalaga. Pero, yung first day pa lang, and it wasn't me. Hindi ako nagtanong Hindi ako nagtanong. Pero may classmate kami nagtanong na parang, hindi po kasi, kasi may thing pala sa College of Education. Correct me if I'm wrong pero ito yung pagkakasabi sa akin nila, ng mga prof na meet ko, na parang, they call each other teacher. Hindi, sa orientation pa lang. Oo nga, sa orientation pa nga lang. Na parang everyone, yung kaya si Zandy enrolled siya sa Teacher Zandy ang tawag sa kanya, ganun. Teacher Laika. Kahit yung mga bago, yung mga first year, yung mga CPE, teacher ang tawagan. Tapos, ako, nag-error na agad yung utak ko. Kasi, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Kasi nakatabi ako dun sa, sa orientation. Sa orientation. Sa online. Kasi, bubog ko, or think ko yun, na parang, kaya, whenever someone tells me, or calls me Teacher Laika, okay, or guest for the day, for example, or guest for the day is Teacher Laika, lagi ko kino-correct coach, wag teacher. Kasi, alam ko na may mga taong nagagalit when people call me Teacher Laika. And Kasi hindi you ako feel like licensed. hindi mo siya deserve. Oo, tsaka feeling ko hindi ako deserve. So, yun nga, yung parang hindi ko siya in-earn. Ganun yung phrasing ko Hindi ko siya in-earn yung title na yun. So, I would always correct them na wag teacher, coach lang, coach. Kaya Laika lang. Hindi ako fixated sa title. Ayoko talaga yung title. Kung pwede nga Laika lang, no? So, yun. Tapos, first day pa lang, teacher na agad yung tawag. Tapos, nung ni-raise pa uli yun doon sa class kay Prof. Liz. Tapos, alam mo, sabi ni Prof. Liz sa akin, ewan ko kung natatandaan niya to, pero sabi niya talaga agad. Parang, pero you're already teaching
Sabi niya, "Kayo, sino yung mga CPE students dito?" Ganyan-ganyan. "Di ba nagtuturo na kayo?" Tapos nasa isip ko pa lang na, online lang po, eh, kasi 'di ba hindi na ako nagtuturo sa classroom ngayon. Kasi oo, kahit saan, 'di ba nagtuturo kayo? Yung hindi ko pa siya name-mention ha, sinabi niya na agad na parang, "Kahit saan kayo nagtuturo o kahit gumagawa kayo ng videos online." Hindi niya ako kilala by the way, Yeah. hindi niya ako kilala. Parang, "Kung may tinuturuan ka kahit isa, 'di teacher ka." Sabi niya. Ta's gumanon talaga ako, parang, "Oh, wow. Maybe that's right. Maybe I should let people start calling me teacher, like, okey lang i-own natin 'yun, yung trabaho na 'yun." Kasi ginagawa ko naman talaga. Mm. And that conversation got deeper when we got to know each other better. Na yun din, in-affirm niya rin ako na parang, ano pa bang ginagawa? Parang ginanon niya ako, ni-real talk niya ako. Kasi si Prof. Liz very straightforward din siya, eh. Mm. Na, ano bang ginagawa mo sa online? Tsaka yung sa class kasi na yun, Mm. talagang mapu-push yung students na magpakilala. Pakilala mo kung sino ka. Yeah. Yung Oo, yung kasama gano'n, siya. Oo. naging deep din yung sa Yes. sa classes niya, lalo na sa mga napunta na classes. Yes. Guys, nag-CRS din si coach, like, Oo, ang hirap talaga. gano'n talaga. Nag-pre-rog po tayo, very light 'no? Buti na lang online yung pre-rog. Mm. Kasi nung panahon ko na 'pag sinabing pre-rog nung Pipila unang ka. nag-UP ako, maliban sa pipila ka pa, sasayawin ka pa Oo. for slots or raffle, gano'n. Pero marami pong salamat sa lahat ng mga prof na nagpatuloy sa'kin sa klase nila. Pangalanan ko ba si Prof. Liz, si Prof. Abby, si Prof. Nerissa, basta yung mga prof ko, Sa sa Soksay. Soksay, si Prof. Alvin. Prof, you're the best. Gusto ko ma-meet niyo rin siya. So, I really love her. That's we've had like a couple of conversations din na medyo deeper in nature. So, I would really love for you guys to meet her. Na-affirm din ako. Like, Mm. and these are things that I've been doing before I attended the College of Education. Kasi, ganun na ako magturo noong nagtuturo pa ako sa Polsci, sa Mm. Messiah. So, yun. Ano naman, makaka-attest naman dyan yung mga estudyante ko sa Polsci. Hello sa inyong lahat. Yeah, and I think yung pagpasok mo sa UP, parang healing ba siya sa'yo? Yes. Yes. Very much. Kasi para maintindihan niyo yung konteksto nung kung gaano siya kabigat Yan. before, umabot ako sa point na papasok pa lang yung jeep, 'di ba yung sakay ka kasi sa jeep sa Philcoa, nung time ko ha, ewan ko ngayon kasi yung City From Mall your wala na, eh. place. Yeah, from our place sa Fairview, 'di mag-FX ka o kaya jeep ka. So, bababa ka sa Philcoa, tatawid ka sa overpass, tapos sasakay ka dun sa jeep na papasok sa UP. Mm. Yung jeep pumapasok pa lang sa UP, sumusuka na ako, ganong level ng kaba. Na ayoko talaga, parang yung katawan ko nagre-react siya, ang tindi ng anxiety ko sa UP, sa pagpasok sa UP. Just to affirm yung sinasabi niya, nung nagkakilala kami, back in 2018, may mga times na kailangan dumaan sa UP kasi yun yung fastest way para makarating kami sa lugar. Tapos pinagpapawisan siya ng malamig, guys. Yan, So, nanlalamig 2018, pa rin tas ako. hanggang pumapasok na siya sa College of Education. Yes. Go. So, gano'n yung feeling, as in minsan name-mention lang or dadaan lang, nanlalamig ako, nagpapawis ako, nase-stress ako, na yung katawan ko nagfa-fight or flight siya every time pupunta ako ng UP. And grown person na ako nito ha. So, akala ko nung nag-College of Law ako mababawasan yun, pero nadagdagan lang yung mga building na ayaw ko puntahan, parang gano'n. So, na iniisip ko talaga paano mangyayari kung may face-to-face na class? Anong mangyayari sa'kin? Parang gano'n. Tapos when it started na, and again kasi everything was good naman, well, hindi easy ha, pero good. I mean, yung struggle, yung paggawa ng paper. Alam niyo, nahihirapan din ako kasi may reflection paper dun sa class ni Prof. Liz. Tapos bumalik yung lahat ng naikwento ko na sa inyo, yung pagiging perfectionist ko. Oo. Yung pressure sa akin na parang feeling ko UP 'to, eh, dapat perfect, dapat maganda. Hindi ako karapat-dapat. Oo, na naku baka hindi ko kaya gano'n. Like bumalik 'yan lahat sa akin last year, etong habang nag-aaral ako this year. Yung magsusulat ako ng paper, takot na takot ako, feeling ko walang kuwenta yung ginawa ko, ganyan-ganyan. Tapos to the point na minsan nale-late pa ako ng submission kasi talagang Uy, hindi ino-overthink ah. ko. Hindi ibig sabihin kung hangga't ganito kasi kay Prof. Liz, bibigay niya na lahat nung homework. Pero ang deadliest deadline would be end ng SEM. Pero syempre mas maganda kung every week ka na nagsusulat ng reflection. Sinasabi niya rin naman yun para hindi kayo matambakan. Ay girl, tinapo ano, pinaabot ko hanggang dulo. Kasi sobrang stressed ko na magpasa.
And di ko alam kung na-share niya na 9 units per sem Oh, yeah, siya. 9 units per sem Meaning, pala 3 ako. subjects per week. Like, mukha siyang madali, I think. Kasi syempre nung college tayo, talagang lagali. 21. Ako, nag-overload pa ako nun para tapos Mm. agad. Pero nung time kasi na nag-aaral siya, kahit online yun yung nagkaroon ng opportunities to go abroad, sa Oo. Singapore, may mga Yes. work na At saka ang full pumapasok. load daw talaga sa masteral or sa after, yung parang after your bachelor's, ang full load talaga ay 9? 9. Pinapayagan nila yung ibang mag-12, but kung hindi kailangan, din talaga nila Mm. in-encourage. So, kumbaga naka-full load ako. Plus, Mm. naka-full-time work kami. Tapos, yun nga, kung babalikan niyo yung mga IG stories namin, wala nung nagsimula ako mag-aral, naka-2 Singapore tayo. Oo. Naka-Thailand, Japan. Yeah. Basta nakailang travel kami, 2 Thailand din yata yun. Basta, Oo. Trivia lang. So, yung Japan namin, sobrang mm, sobrang bilis lang. Kasi parang, uy, gusto talaga, mm, nami-miss niya na si Ate Jana, yung younger sister niya na nasa Japan. Tapos parang, mm. sige na. Tapos inayos namin yung papers. Tapos dumating na siya. Tapos hala, kailan tayo makakalipad? Kasi hanggang May ata yung end ng SEM niya. Tapos after Oo. May, kung matatapos na lahat, as in goods na, magre-review na siya dapat for For let. let. May reading break sa UP Diliman. So, Buti na lang sinabay may na lang reading break. namin. Sinabay namin sa reading break na nasa Japan ako nung reading break. Mhm. So, tas yun, maliban pa dun sa local travel, so naka-4 na Davao Yeah, for tayo. Team Laika, meron For kami Team multiple Laika. events, review events, Yes. Davao, for Ang BPI, for sinasabi ko palang Cyber Peace, Teach napapagod Peace, na ako. Build Peace, For UNDP. yeah, ang dami ring nahindian. So, Oo. salamat pa rin sa mga Yeah, pasensya na rin sa clients. mga natanggihan. Thank you sa clients na, Oo. pa rin, bumabalik pa rin sila na, uy, pwede na ba si Laika? Ito po yung dahilan kung bakit Medyo marami yung medyo marami kami na-decline natin nahindihan. na At kung opportunities. isa man kayo dun sa mga student orgs, for example, hindi namin napagbigyan itong past year, it really is because I was studying. So yun, syempre, tsaka pag may klase, di ba, hindi talaga may Mm. isasabay kasi nandun ako. Naalala mo yung nagbukas tayo? Nag-NTC. Oo. Nag-talk ako sa NTC, by the way, na may klase ako. Tandang-tanda Online ko to. yun. Online class kasi siya. Pero may class ako up until the point na magsasalita na ako on stage. Yes, So, naka-AirPods na siya nun. naka-AirPods ako, tapos nakikinig ako. Tapos, tinawag na ako sa stage, magto-talk ako. Tapos, tumatakbo rin ako pabalik. Kasi, titinan ko pa kung meron pang activity or anything like that. So, ganun yung buhay namin. Nagkaklase ako sa daan. So, nag-face-to-face class siya. Meron kaming flight ng, as in, Right after. pagkatapos ng class niya, hindi siya pwede umabsent kasi Oo. reporting niya, ganung level. May Tapos, flight kami ng 6 ba o 7 in the evening. oo, Nag-report ako, tapos lipad kami lipad kami papuntang papuntang airport. airport. Tapos lipad kami papuntang Isa pang province. Tapos, oo, kailangan namin ulit bumalik the next day sa Manila kasi meron na ulit siyang class oo, the na face next to day face. ng In-overnight, maaga. yun yung in-overnight natin in Davao for Oo. BPI. No, So, not for hindi ba for BPI. BPI yun? Basta nag-overnight kami sa Davao. For Teach Peace pala yun. Oo. So, kumusta naman ang experience ng pagjo-juggle? Hmm. I'm happy again that I have people to lean on. I don't recommend what I did na gawin, lalo na if you're by yourself. So, pero ang masasabi ko dun is, hindi naman din yung kailangan gawin ng 9 units per sem. Mm. So, puwedeng 3 units lang muna. So, some of my classmates, yung mga naging friends ko rin, groupmates Mm. ko, sila Ella, sila Kate, hello sa inyo in Mm. case nakikinig kayo kasi some of them listen to the podcast pala. And they were kind enough to tell me nung end na ng SEM kasi para siguro inisip rin nila baka awkward sa'kin. Oo, thank you pala dun sa mga classmates ni Oo. Laika na hindi niyo na-reveal agad na Na nanonood kayo, na hindi listener nila ako kayo. kilala, oo. Oo. Ang cute talaga, I'm just really grateful and credit din sa Gen Z. Gen Z na Mhm. sila 'no, yung iba. Basta Basta dun sa wag mo na younger sige na i-generation. yung generation, pero sa younger students na, yun, they gave me space din, na parang I don't know if deliberate sa kanila, sa part nila, pero they parang a lot of them pretended like they didn't know me, and they Mm. acted like I was just a regular classmate until the end, yung huling session na dun na lang sila nagsabi na, "Actually po nanonood ako," or Hindi naman, nakilala nila ako or ano lang ha,
lilinawin ko lang, hindi naman nag-expect si Laika Hindi, or oo. ako na may special treatment, ganyan. Pero malaking help. Yung after na to na Nagulat lang ako. nagpicture-picture sila, tapos may mga hindi ko alam kung from College of Education or from other colleges, basta yung friends ng mga classmates niya, yung nag-antay sila sa labas ng classroom, sabi mo. Yeah, to have a picture taken with me. So, yun, I think it's very respectful din sa Yes. kanila. And thank you for giving me that safe space. Kasi I felt safe kasi parang, okay, regular, parang tao lang, normal na tao lang ako dito, no pressure. Kasi, and I'm not saying that na parang, parang how dare you naman, parang feeling mo celebrity ka niyan, kilala ka ng tao. Hindi yun eh, it's more of pressure. Yun Sa part talaga. ko, na parang, di ba isipin ninyo kung, kunyari, you're this online teacher ka thing, di ba? May persona ka na ganun. Tapos, alam ng mga tao, tapos ang inaaral ninyo is the same thing, which is education. Di ba ang dating na parang, bawal na ako magkamali kasi may expectation na sila sa akin. Baka sabihin nila, si Laika, ganito, ganyan yan. Pero dahil nga, yun, hindi nila ako tinreat any differently or they didn't say na they knew me. I went there just being me. Student. Oo, a regular student na, and I also did not, hindi ko rin kasi, I'm not the type kasi na, oh hi, I'm Laika, I have blah blah million followers. Walang ganon. I wanted to be just the person. So I would talk about, say, yung experience ko noon classroom teaching. So teaching values sa high school or teaching Pol Sci, Pol Gov, Psych sa college. Yun yung experiences that I drew upon, not the online life. So nagulat talaga ako na some of them knew me. Kasi hindi nila ako, walang, uy, di ba ikaw si, walang ganun. So, tuwa talaga ako. But bonus na rin na when Demo teaching. nag-demo teaching kami, doon na medyo sa akin na, ay, meron palang nakakilala sa akin. Kasi hindi pala siya demo teaching, ano siya, class observation. Ay, oo. Nag-class observation kami, tapos merong other eduk students from another section na kasama namin dun sa class observation. So, hindi ko sila classmates, pero Ibang time lang yung ibang class time nila. yung class nila. Tapos, yun, so some of them, nagtatawanan pa nila ako kasi may mga bata sa UPIS na nagpa-picture after class. May nagpa-autograph. Tapos niloloko nila na, 20 lang yan, ganyan. Pero nakakatuwa kasi, when I met them and they were kind enough to tell me na, actually, dinownload ko po yung videos ninyo or nakatulong siya nung nagpe-prepare ako for college entrance test. Or one of them was really kind enough to say na, kaya po ako nag-English teacher, nag-English major kasi I saw your videos. Tapos parang na-feeling niya, I need for that. Tapos parang ako, hindi nyo na kailangan sabihin to, but thank you for saying that. And thank you kasi, it's one thing to read it sa comment section. Na parang, coach, nakapasok ako ng UP or nakapasa ako ng UPCAT. But to meet them and to see that they are thriving and that they are well on their way sa pagiging, alam niyo yun, pagiging teachers, educators, parang ang sarap-sarap sa feeling din para sa akin na parang, wow, ito yun. Ito yung pinagtatrabahuhan natin. So, meron siyang deep na feeling for me na parang, alam niyo yun, sa harap ng lahat ng, sabihin natin, hindi magandang comments that you face on a daily basis, na parang, sino ka, parang, how dare you, parang things like that. And then you see actual people living actual lives na kahit papaano may konti kang ambag, parang, iba yung feeling niya. Tsaka UP yun, no? Umamin, parang sa akin sa totoo lang wala akong expectation pag UP kasi parang sabi ko, baka magagaling na sila di ba? Parang ganun. Pero when they said na ganun, parang nakakataba ng puso na sulit yung mga sakripisyo natin sa Team Laika. So yun, natapos naman in fair. Salamat sa mga kagrupo ko, by the way. So, ang galing ng mga, like I met a bunch of really great kids. Naghahanap pa tayo ng schedule. Gusto ko talaga sana silang ma-meet in person, yung mga groupmates ko, sila Tristan, ganyan. Hindi yun Sila Tristan. Si Tristan lalo, like, yung mga groupmates ko rin sa Edre, may utang pa ako sa kanila kasi sabi ko sila, i-blowout ko sila. Pero, yun. Just message the Facebook page ni Coach Laika if you want to make that happen. Dahil ako ang nag-aayos ng schedule. Hindi, gagawa natin na paraan yan. Hindi kanila, Pero not this year, guys. Hindi. Basta pero gusto ko talaga sila ma-meet at maka-hangout. Kasi they're really smart.
um, young men, and I would love to like really do something great with them. It's another story pa pala yung aming action research at kung ano yun. And your experiences. Ayan, exciting Wink. stuff din doon. So, I'm happy na naitawid din yun. Basta ang importante, natapos ako ng CPE. Finally! 18 units sa UP. May natapos po ako sa UP. Hindi nga lang po. Hindi siya masters ha, CPE. Hindi pa. Ano Pwede naman natin CPE? lagyan ng yet. Certificate in Professional Education. Basta professional education. Hindi ko kasi alam kung continuing certification. Alam ko certification. Certificate. Oh, in professional. Ewan ko. Basta CPE. Basta natapos niya yun na May matiwasay. natapos po ako. Tapos, malalaman natin siya na matiwasay kasi Nakapag-let naman siya ako, in na fairness. isa pang story. Yeah, ang haba na pala nito. Pasensya na ha. Kung walang nakikinig Bakit okay lang din. pasensya? It's your podcast. It's Oo your nga, sabagay. story. Tsaka maganda rin tong record para mababalikan natin in the future. Yeah. So, huwag ka mag-sorry. But, hindi ang kwento ko na ba? Basta hindi mo kinukulit, pero nagsabi sa akin yung advisor namin sa College of Education na si Prof. Lia. Tama ba si Prof. Lia? Na parang, ituloy nyo na. Kahit yung prof ko sa special education na subject na parang, mag-apply, na kayo, mag-diretso na ng masters kasi habang nandito na rin naman kayo, ganyan. Tapos sabi ko talaga, ma'am, pwede po ba tapusin ko muna yung CPE kasi wala pa po ako natapos sa UP. Kung ima-masters ko po ito, baka hindi ko na naman matapos. So, tawa na lang siya sa akin. Pero yun, malay natin, di ba? Ang importante, bukas pa yung pinto. Although nabiro ako kanina sa NCPAG na doon daw ako. Oo, galing kasi Doon kami ako sa mag-masters. sa NCPAG, yung kung saan siya first nag-drop out. Tapos nakita ko talaga before, nung lumiko kami ng pakaliwa sa UP, sa University Avenue, medyo nanlalamig na si ate mo, girl. Kasi nga, yun yung mga tinatakbuhan niya nung kabataan niya. Pero, nag-heal tayo ng, Yes. inner Sabi nga, di ba, child. kung saan ka nadapa, doon ka babangon. Bumangon So, ka bumangon na ako ngayon. kanina. Kasi doon ako nadapa. Nasundo niya na yung yung college. Sabi self ko, Red, niya dali ka, doon. uwi na tayo. okay na, bawi na tayo. Proud ka ba? Sabi niya, sino ka? Pero natutuwa din ako. Biniro pa ako nung associate dean, assistant dean na parang, gumraduate ka na. Sabi niya sa akin, kasi may certificate kasi speaker ako eh. Tapos, thank you po, sir. Sabi niya, ano pa? Parang nakamike pa yata siya nung nagbiro siya, na parang, masters na lang. Ganyan. Tapos parang, we'll see how it plays out. Basta ang importante, tapos na tong hurdle na to. And then, I was able to, again, take the lead. Na, i-discuss natin siya sa mamaya. sa ibang episode na lang kasi mahaba na ito. But kung may pupulutin man kayo dito, it's that, again, yung lagi ko naman sinasabi sa inyo, dream big, work hard, start now, and don't let anyone who keeps you, don't let anyone cause you a try hard keep you from trying hard. Kasi, diba, nagbabakel siya kasi pinag-uusapan natin ng UP. Ganun. Kasi yan ang Ganun ginawa talaga. ko ngayon, tinry ko siya.